Saka nagbunga yung payo sa akin ng aking ama. Maging puunan daw nating mga Bisaya na pag dumayo sa lugar ay ating kabaitan. Pag mabait ka, maraming tutulong sa'yo. Yun ang puunan natin. Wala man tayong yaman, pera. At least kung mabait ka, maalala ka ng mga taong iyong nalapitan. So, ganun guys. Hanggang nakapag-abroad ako. Next time ko nakapag-abroad sa Middle East, Saudi Arabia. Nagpitan pa nung araw, 1998. Kasi nga, yung kumpanya na aking kinabuan, nag-file ng bankruptcy. So, bago ito nagsara, nag-resign na ako. Tamang-tama naman, may nag-recommenda sa akin sa Saudi Arabia. Sa dami na nag-apply do. Na nauna pa sa akin, na mga kasamahan ko rin sa trabaho. Kalahin mo yung huli na ako nag-apply. Ako pa natanggap. Kasi nga, ang punan ko nga kabaitan. Pag mabait ka sa iyong kasamahan, maalala ka nila. Pagdating ng araw. Sa kanambero, wala akong bisyo, di ba? So, pasalamat ako doon sa nagpasok sa akin doon sa Saudi Arabia. Sana kung nakapanood ka ngayon, Fernando, di ko nabanggitin ang apelido. Salamat, sir, sa iyong pagtulong sa akin, pag-rekomenda para makarating ako ng Saudi Arabia doon. So, medyo hindi kalakihan ang sweldo ko doon. Masabi natin yung mga panahon na yun, pero talagang sigpit yung tulong talaga. Dahil nga, nag-high school na aking panganay noon, kailangan na buong sweldo ko padala, pati allowance ko padala sa mga sideline ko. Kasi doon ako nagkakaroon ng sideline tuturo ako ng arnes, sikaran, doon ko rin kinukuha yung aking pambili ng pagkain. Kasi nung una, libre kami pagkain, western food ang aming pagkain. Kasi nagsawa na kami dahil na sayang mga pagkain doon, tinatapon na napakarami pa. Kukunin na lang kaya natin yung ating allowance. Ayun, nagkaisa kami lahat, binigay sa amin, kanya-kanya kami luto. Nung umpisa, 14 kami na nagsisharing-sharing sa pagkain. Yung katagalan, naging 10, 7, 5, hanggang 2 na lang kami. Kami na lang ng aking kakwarto. Kasi yung isang kwarto, 2 empleyado sa isang kwarto. Hanggang kami na lang 2 ng aking kakwarto ang nagsishare. Kasi yung iba magulang. Bawat saing namin, kailangan magbigay ka ng isang, mas maliit naman dito, yung baso. Isang baso lang. Kasi hindi ka naman kasalo pala kain doon. Dahil maya merienda ka doon. Mura ang ano doon, yung mga bilihin. Yung iba hindi na nagbibigay ng bigas. Basta lang kakain. Siyempre maya ka namang sumita. Puro malalaking tao. Saka yung karamihan doon, mga estudyante ko rin. Kasama ko sa trabaho. Ang officer namin. So, napagkasunduan namin na mag-iwalay na. Hanggang kaming 2 na lang ng aking kwarto. Hanggang katagalan, nagkanya-kanya na kami. Pati yung kakwarto ko. Kasi alam mo naman ang ugali ng Bisaya. Pag nagluto kami sa kitchen, kasi iba ang kitchen ng Pilipino, hindi kasi pwedeng pagsamahin ng Pilipino sa ibang lahi. Kasi nga, pag nagluto ka lang tuyo, nagagalit yung ibang lahi. Ba't ang baho rin yung luto? Luto naman sila na mabaho din para sa atin. Nagagalit din. Pero kaya pinaghiwalay kami ng aming manager na Amerikano. Lahat ng Pilipino sa second floor. Lahat ng ibang lahi sa baba. Minsan, pag sa baba, hindi available kasi marami ang mga ibang lahi din. Naliligo sila sa second floor, okay lang. Pero yung kitchen, hindi sila pwede magluto doon. Pamilan talaga. So, ganun nga nangyari. At nagkanya-kanya na lang kami. Pag nagluto ako, may dala akong parang basket. Doon na lahat, sibuyas, kamatis, bawang, panimpla, asin, tuyo, doon na lahat. Pag nagluto ako ng kanin, kasi wala kami rice cooker, doon sa electric range na 4 ang burner. Maraming doon, tutuan. Hindi pila-pila. Yung ibang hindi nagdala ng pangsahog, nakikihingi sa akin. Alam mo naman ugali ng mga Bisaya, diba? Hindi naman natin ugali naman tumanggi pag may nanghingi. Pare, hindi ko nadala yung aking yung aking sibuyas, yung aking bawang. Pwede makihingi. Ganon. Nalaman ng aking kakwarto. Bakit dali daw naubos yung ating sibuyas at bawang. Sabi ko kasi hiningi na ganito ganyan, hindi ako pwedeng tumanggi kasi alam mo na ugali namin yung mga Bisaya, talagang hindi ka pwedeng humindi, tumanggi. Hindi pwedeng ganyan pare tayo may mga allowance eh. So sa madaling salita, napagsabihan ko na buti pa pare, mag-iwalay na tayo. Magkanya-kanya na tayo ng luto. Noon pa di pa ako convert guys. Noon pang mga panahon na yun, di na talaga ako kumakain ng baboy. So mula pa noon, di pa ako Muslim, di na talaga ako kumakain ng baboy. Kwarto ko nagluluto. So yun na lang dinahilan ko. Doon nagmula ang pagkanya-kanya namin. Nung umpisa marami kami. Hanggang sa nagkagulangan, kanya-kanya na lang. Sa bawat kwarto may isang water dispenser. Meron akong computer kasi bumili ako ng sarili kong computer.
BCD, yung Sony BCD pa noon, wala pang DVD. So maganda, pinapagamit ko sa kanya yung computer ko, tapos yung BCD. Nag-aral ako sa atin nung araw ng basic computer bago nag-Saudi, kasi nga yun ang requirement sa aking trabaho, kailangan marunong ka sa computer. Kasi nagmo-monitor kami ng CCTV doon, kailangan maggawa ka ng report sa computer. Kaya nag-aral ako nung araw habang nag-resign ako sa Manuela, yung tinatawag na 1 month grace period. Tatapusin mo yung isang buwan para ma-fulfill mo na yung grace period na 1 month. Habang naka-file na ako resignation, nagpa-enroll na ako ng computer, basic computer. Yung una kong pinag-aralan, yung basic computer. Tinuro doon yung ano yung mga parts ng computer, paano pag-start, mga ganon. Hanggang sa pagdating ko sa Saudi Arabia, doon sa company namin, meron doong magaling na computer engineer, nagtatrabaho sa opisina namin. Tinuruan kaming libre tungkol naman sa yung tinatawag na desk operating system. Yun ang tinuro sa amin ng araw. Tinuruan kami paano pag-assemble ng PC, paano pag nasira, paano pag troubleshoot, paano pag install ng mga software. Yun, kanadagdagan ng aking nalalaman. Tapos nung pag-uwi ko naman sa Manila, si President Erap Estrada pa noon ang presidente. Meron siyang project nung araw na lahat ng nagtatrabaho as overseas Filipino workers ay libre mag-aral ang 2 kurso. Kahit sa eskwelahan, makilalang eskwelahan. Ang napili ko yung Interface Computer College. Ang pag-aralin ko sana yung mga anak ko. Ayaw nila. Kasi gusto nila pag bakasyon nga, summer class yun eh. Relax sila. Ayaw nila mag-aral ng summer. So naisip ko, ayaw naman ng misis ko. Kasi ang pwede mag-aral doon, ikaw mismo, OFW, mga anak mo, kapatid, or asawa. Yun lang, di pwede pamangkin. So, walang interes, mga anak ko, di ako na lang. Kasi si Mother Queen, kasi nasa UAE na rin si Mother Queen nun eh. Iwalay lang kami ng bansa. Ako Saudi, si Mother Queen nasa United Arab Emirates. So, galing salita, ako lang nag-aral. 2 kurso kinuha ko. Yung web page and design, at saka yung visual basic sa Interface Computer College. Tapos mayroon akong certificate noon, computer programming. Magdagdagan ang aking kaalaman. So, maliban pa doon sa mga natutunan ko, mag-aral akong professional course, ng refrigeration, air conditioning, bago ako nag-Saudi.